بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, muli po naman tayo magsama-sama dito sa ating patuloy na pagtalakay sa kaalaman sa mga batas patungkol sa Ramadan o pag-aayuno. Una, tayo po ay nagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya po ang nagkaloob ng lahat ng mga biyaya na ating tinatamasa araw-araw. Tayo rin ay nananalangin na nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya na huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kaniyang mga sahaba, mga kasamahan at sa mga kaniyang mga pamilya hanggat at sa lahat ng tumatahak sa kaniyang landas. Yun na nga mga magulang at kapatid, patuloy po tayo sa ating tinatalakay dito sa mga paksa na kung saan may kaugnayan sa mga batas at mga alituntunin sa pag-aayuno. So, sa nakaraang Friday, natalakay po natin ang patungkol sa oras, kung kailan tayo magsisimula sa pagtitiis, ano po ang tamang oras bilang panimula o pagsisimula sa ating suhur o pagpigil sa mga pagkain at inumin at lahat ng mga bagay na makakasira sa pag-aayuno, at anong oras din natin o hanggang saan tayo hihinto dito sa pagpigil o paghinto sa mga pinagbabawal sa isang nag-aayuno. Ngayong araw, inshallah, ito naman po ang ating tatalakayin patungkol sa mga kondisyon kung kailan magiging obligado ang pag-aayuno sa isang tao. Sinasabi ng ating mga ulama, kalugdan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, na mayroong mga kondisyon o mga syurut na kung saan ito ay marapat na nasa tao upang ang pag-aayunong ito o itong pagsamba na pag-aayuno ay maging obligado sa isang tao. So ito po ay kailangan nating tandaan sapagkat kung tayo po ay wala dito sa mga mababanggit natin na mga kondisyon, so hindi po tayo inobliga sa pag-aayuno. So marapat po na malaman natin itong mga kondisyon upang makilala natin kung tayo nga ba ay pasok na dito sa pagiging obligado ng pag-aayuno. Una sa mga kondisyon ay al-Islam, yung pagiging Muslim. Ibig sabihin, ang isang tao na inuobliga na mag-ayuno ay dapat siya ay isang Muslim. Kung hindi siya Muslim, anuman ang kanyang kinabibilangan na relihiyon o pananampalataya na hindi Islam, so itong taong ito ay hindi inuobliga sa kanya ang pag-ayuno, sapagkat ang pag-ayuno ay pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha na kung saan ito ay may nakalaan na gantimpala. At ang pagkakaroon ng gantimpala ay nangangailangan ng tunay at dalisay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung ang isang tao na gumagawa ng pagsamba, ngunit itong taong ito ay hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, so wala po siyang mapapalang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang ibig sabihin na kung kaya hindi inuobliga ang pag-aayuno sa mga hindi Muslim sapagkat hindi sila sakop ng batas na inuobliga sa kanila ang pag-aayuno at wala rin silang mapapala na gantimpala kahit sila ay mag-ayuno sapagkat ang kanilang pag-aayuno ay mawawala ng kabuluhan
dahil hindi nga sila naniniwala sa ating tagapaglikha na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi dito na isa sa mga kondisyon upang maging obligado ang pag-aayuno sa isang tao ay dapat siyang maging isang Muslim. Okay? Pangalawa, al-bulugh. Pangalawa sa mga kondisyon upang maging obligado ang pag-aayuno sa isang tao ay siya ay nasa wastong gulang. Ibig sabihin, ang tao na Muslim na dapat mag-ayuno ay nasa tamang edad. So, ang tamang edad na tinutukoy dito ay yung edad na kung saan ibinigay ng relihiyong Islam na mga hangganan o mga batas na dito natin ibabasi ang isang binata o isang batang babae o lalaki na sila ay nasa wastong gulang. Ito po ay may mga palatandaan na itinakda ng ating relihiyong Islam. Katulad sa mga kalalakihan na dapat ang isang lalaki o isang binata ay siya ay nananaginip na nakikipagtalik. Okay? Nananaginip na nakikipagtalik hanggat ito ay labasan ng yung lumalabas sa isang lalaki kapag siya ay nakipagtalik. So kapag ang isang binata o binatilyo ay dumating na sa punto na siya ay nananaginip na nakikipagtalik at siya ay nilalabasan, so ito po ay isang palatandaan na ang batang ito ay nasa tamang gulang. Okay? Isa rin sa mga palatandaan upang matiyak natin ang isang binatilyo ay nasa tamang edad kapag tinubuan ng mga balahibo ang kanyang masisilang bahagi. So kapag tinubuan na ng balahibo ang mga masisilang bahagi ng isang lalaki o isang binatilyo, so sasabihin natin na itong binatilyong ito ay nasa tamang edad. Doon naman sa mga kababaihan, kapag ang isang babae ay nirigla o dinatnan ng buwan ng dalaw, yung sinasabi natin na dugo na dumarating o dumadating sa mga kababaihan tuwing buwan, so itong dalagang ito o itong babaeng ito ay maituturing na nasa tamang edad. At gayon din kapag siya ay nananaginip na may gumagalaw sa kanya at siya ay nilalabasan, ito rin ay isang palatandaan na siya ay nasa tamang edad. At isa rin sa mga palatandaan kapag namuo ang kanyang dibdib. Ibig sabihin, kapag ang isang dalaga ay namuo na ang kanyang mga dibdib, so siya po ay maituturing na nasa tamang edad. So, yan po ang pangalawa sa mga kondisyon upang maging obligado ang pag-aayuno sa isang Muslim. Ano po? Sinasabi natin, siya ay nasa tamang edad na base sa mga nabanggit natin na mga palatandaan upang matiyak natin ang isang binata o isang dalaga ay nasa tamang gulang. Okay. Pangatlo, sa mga kondisyon upang maging obligado ang pag-aayuno sa isang Muslim ay nangangailangan na siya ay may matinong kaisipan. Siya ay nasa matinong kaisipan. Okay? Hindi po inobliga. Kapag ang isang Muslim ay wala sa katinuan, hindi po inobliga sa kanya ang pag-aayuno. Yun po ang ibig sabihin noon. Kailangan ang isang Muslim na mag-ayuno ay nasa tamang kaisipan o tamang pag-iisip. Kapag siya ay nasiraan ng bait o hindi matino ang kaniyang pag-iisip, ay hindi po inobliga sa kanila ang pag-aayuno. Ito ay ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, rufi al-qalamu an thalatha. Hindi kailanman isusulat o hindi hahatulan ang tatlong ito, no? Pangatlo sa tatlo ay yung al-majnun hatta yafiq, yung nasisiraan ng bait hanggat siya ay hindi makamalay. So kapag ang isang tao ay nasiraan ng bait, hindi po siya sakop ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng pag-aayuno hanggat hindi po siya nakakamalay mula sa kanyang
nasisirang kabaitan. So yan po ang ibig sabihin. Ulitin po natin, pangatlo, sa kondisyon upang maging obligado ang pag-aayuno sa isang Muslim ay kailangan siya ay nasa tamang pag-iisip o di kaya matinong pag-iisip. Pang-apat na binabanggit dito na mga kondisyon o kabilang sa mga kondisyon upang maging obligado ang pag-aayuno sa isang Muslim ay as-sihha, yung kalusugan. Ibig sabihin, kapag ang isang Muslim ay taglay niya ang kalusugan, nasa kanya ang tamang pangangatawan o malusog na pangangatawan, hindi po magiging pangamba sa kanyang kalusugan ang pag-aayuno, so siya po ay inuobliga na mag-ayuno. Ngunit, kung ang isang Muslim naman, kahit na siya ay Muslim, nasa tamang edad, nasa tamang katinuan, ngunit hindi malusog ang kanyang pangangatawan, ibig sabihin, kung siya ay mag-ayuno ay mapipinsala ang kanyang sarili, hindi po siya inuobliga na mag-ayuno. Ngunit mayroong mga detalyadong mga batas patungkol sa mga may sakit o may mga karamdaman kung ano po ang dapat nilang gawin kapag sila ay nasa ganong estado. So ito po ay inshallah matatalakay po natin sa mga darating na ating mga talakayan. Ang batayan po dito, mga mahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ay yung sinasabi sa banal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ang ibig po sabihin sa malapit na kahulugan nitong talata, sinasabi na kung ang kalagayan ng isang Muslim ay may karamdaman, may malubhang karamdaman, o di kaya siya ay naglalakbay, fa'iddatun min ayyamin ukhar, siya ay magbabayad lamang sa mga susunod na mga araw. Okay? So malinaw po yan mga kapatid, no? Kapag ang isang Muslim ay taglay niya ang kalusugan, so obligado sa kanyang pag-ayuno. Ngunit kung siya ay wala sa tamang kalusugan, ibig sabihin mapipinsala sapagkat siya ay may karamdaman. Kung siya ay mag-ayuno ay maaaring mapinsala ang kanyang buhay, so hindi po siya inobliga na mag-ayuno. So ngunit mayroong mga batas na dapat niyang gawin. Ito po ay tatalakay natin inshallah sa mga susunod nating pagtalakay. Panglima po mga mahal na magulang at kapatid, sa mga kondisyon ng pag-ayuno ay al-iqama, yung pagiging hindi naglalakbay ang isang tao. Yun ang ibig sabihin ng al-iqama, ang tao ay hindi naglalakbay, siya po ay nasa kanyang tunay na bayan. Okay. So, ang ibig sabihin nito, ang sinumang Muslim na abutan ng Ramadan, okay? Kahit na siya ay Muslim, siya ay nasa tamang edad, siya ay may taglay na matinong kaisipan, siya ay malusog ang kanyang pangangatawan, ngunit siya naman ay naglalakbay, so hindi iniobliga sa kanya ang pag-ayuno. So, kondisyon sa pag-ayuno upang maging obligado sa atin ay hindi ka naglalakbay. Kung halimbawa, ikaw ay naglalakbay ng may kalayuan, so hindi ka inobliga na mag-ayuno. At gayon din ang sinasabi natin, mayroong mga batas kung ano ang dapat gawin ng isang Muslim na hindi inobliga na mag-ayuno. Sanhi ng kanyang kalagayan na siya ay naglalakbay. So mayroon pong detalyadong mga batas dito at ito rin ay malalaman natin inshallah sa mga susunod natin pagtalakay. Okay. Ang batayan din dito sa anong ito, itong binanggit natin na kondisyon, yung pagiging hindi maglalakbay, ay yung sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit din natin sa una, na aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Kung ang kalagayan ng isang tao ay naglalakbay, ay siya ay dapat magbayad sa mga susunod na mga araw. Okay. Ngunit, sinasabi rin dito, kung ang isang naglalakbay ay pipilitin niya ang kanyang sarili na mag-ayuno, so hindi naman natin sinasabi na hindi tanggap ang kanyang pag-ayuno. Subalit, sapagkat tanggap po ang kanyang pag-ayuno kung sakali ang
naglalakbay na isang Muslim ay pipilitin niyang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So counted po, tanggap po ang kanyang pag-aayuno. Ngunit ang mas makabubuti sa kanya, alinsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay huwag muna mag-ayuno upang bigyan ng halaga ang kanyang kalagayan bilang manlalakbay at magbayad lamang sa mga susunod na araw. Pang-anim, sa mga kondisyon upang maging obligado sa atin ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ay ito ay kondisyon na natatangi lamang sa mga kababaihan. Ito po yung sinasabi na al-khulu min al-hayd wan nifas. Dapat sa isang babaeng muslima na mag-ayuno ay hindi siya wala po siyang buwan ng dalaw, no, sa oras na siya mag-ayuno, at hindi rin siya nakakita ng dugo na sanhi ng kaniyang panganganak. Ibig sabihin, kapag ang babaeng muslima sa buwan ng Ramadan ay dinatnan siya ng buwan ng dalaw o siya ay nanganak, okay, so hindi po siya inuobliga na mag-ayuno. Ngunit mayroon din mga batas na dapat niyang gawin upang maging obligado sa kanya ang pag-aayuno. Ano po ang gagawin niya pagkatapos na mawala sa kanya ang regla? Ano ang gagawin niya kapag magaling na siya mula sa kanyang panganganak? So mayroon pong detalyadong batas para diyan, at yan po ay inshallah matatalakay po natin sa mga susunod na ating pagtalakay. So mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, yan po ang mga kondisyon, 6 na kondisyon upang maging obligado sa atin ang pag-aayuno. Ibig pong sabihin, itong 6 na kondisyon, isa man ang mawala dito, okay? Isa pa, halimbawa kung kahit na nasa atin yung ibang kondisyon, ngunit ang isa ay wala, so hindi po tayo inobliga. So katulad na sinasabi natin, ulitin po natin, ang 6 na kondisyon. Una, ang pagiging Muslim. Pangalawa, ikaw ay nasa tamang gulang. Pangatlo, matino ang iyong kaisipan. Pang-apat, ikaw ay may malusog na pangangatawan. Pang-5, ikaw po ay hindi naglalakbay. Pang-6, kung sa mga kababaihan, wala kayong bisita, wala kayong buwan ng dalaw at hindi kayo nanganak. So yan po ang 6 na kondisyon upang maging obligado sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yun na nga, sinasabi natin na kapag ang isa sa mga kondisyon ito ay wala tayo, no? Halimbawa, kahit na ikaw ay Muslim, ikaw ay may matinong pag-iisip, ikaw ay nasa tamang gulang, ngunit ikaw naman ay naglalakbay, so hindi rin inuobliga sa iyo ang pag-aayuno. So nawa po ay malinaw po sa atin ang mga kondisyon ito na ating nabanggit patungkol sa pagiging obligado o kailan magiging obligado ang pag-aayuno sa isang Muslim. Pangalawang paksa na ating papaliwanag mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kailan ba mapapatunayan ang pagsapit ng Ramadan. Ano po ang paraan upang matiyak natin na dumating na o pumasok na ang buwan ng Ramadan? Okay. Sinasabi ng ating mga ulama, mapapatunayan lamang na dumating ang Ramadan, okay, sa 2 paraan. Okay, sa 2 paraan. Unang paraan, ito po ay kapag nakita ang unang pagsikat ng buwan, okay, sa pamamagitan ng pag nakita ng sinumang Muslim na mapagkatiwalaan at mayroong isang saksi na magiging magpapatunay doon sa nakakita sa buwan na yun, no? Unang pagsikat ng buwan. So ito po ay tinatanggap sa Islam bilang batayan upang tayo ay makatiyak na ang buwan ng Ramadan ay pumasok na o kaya nagsimula na ang buwan ng Ramadan. Ito po ay nakabase
sa sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Faman syahida minkum ash-shahra falyasum." Ang sinumang makasaksi sa inyo na pumasok na ang buwan ng Ramadan ay dapat nang mag-ayuno. So, yun po, malinaw po yun mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam. Magsisimula ang Ramadan kapag nakita ang unang sikat ng buwan, yung tinatawag natin na crescent, no? Unang pagsikat ng buwan, no? So ito po ay kapag may nakakita na isang Muslim na mapagkatiwalaan at mayroong magsasaksi sa kanya na talagang nakita nga ang unang sikat ng buwan, so ito po ay matatanggap sa Islam bilang panimula na sumapit na ang buwan ng Ramadan. Okay. Pangalawang paraan upang makasiguro tayo o kaya mapagtanto natin na dumating na ang Ramadan, ito ay kapag hindi nagpakita ang unang buwan, okay? Kapag hindi nagpakita ang isang unang buwan, sanhi ng madilim na panahon, halimbawa may mga makapal na ulap, no? O kaya may hindi magandang panahon at yun ang dahilan bakit hindi nakita ang buwan. So ang gagawin natin ay kukumplituhin natin yung Sha'ban ng 30 days, no? Titingnan ang buwan sa 29 days ng Sha'ban. Okay, kapag nakita, katulad na sinabi nga natin, nakita ng isang Muslim at may sasaksi sa kanya, so ito ay hudiyat na nagsimula na ang Ramadan. Ngunit kung hindi makita ang buwan doon sa 29 ng Sha'ban, so ang gagawin natin ay kukumplituhin natin yung Sha'ban ng 30 days at yung susunod na araw after ng 30 days, so yun na ang simula ng Ramadan. Ito po ay sinasabi na sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaykum aw fa in ghubbiya alaykum fakmilu iddata Sha'bana 30 yawma. Ibig sabihin itong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay mag-ayuno kapag nakita ang buwan. Yung sinasabi nga natin sa 29, titingnan ng buwan. Kapag nakita ang buwan ng isang Muslim na mapagkatiwalaan at may sasaksi sa kanya, so ito ay matatanggap na panimula ng buwan, kinabukasan. Ngunit kung hindi makita ang buwan sa anumang dahilan, so fakmilu iddata Sha'bana 30 yawma. Kailangan kumplituhin ng 30 days ang Sha'ban kapag nakumpleto ang Sha'ban ng 30 days at yung susunod na araw, doon tayo magsisimula sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So malinaw po yan mga mahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sinasabi natin dalawa ang paraan upang makasiguro tayo o upang matiyak natin na nagsimula ng Ramadan. Una rito, kapag nakita ang buwan, unang sikat ng buwan sa gabi ng 29 ng Sha'ban. At pangalawa, kapag hindi nagpakita ang buwan, kukumplituhin natin ang Sha'ban ng 30 days. Okay. So yan po ang dalawang paraan upang makatiyak tayo na nagsimula na ang buwan ng Ramadan. Mga mahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, hanggang dito lamang po ang ating ipapaliwanag ngayong araw, no? At insyaallah sa mga susunod na Friday ay patuloy nating tinatalakay ang mga batas at alituntunin sa pag-aayuno. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Nawa gantimpalan kami ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kami po ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng magandang kalusugan, maabot natin ang Ramadan at bigyan tayo ng lakas na makagawa tayo ng maraming pagsamba sa buwan na ito na kung saan limpak-limpak ang mga gantimpalang naghihintay sa sinumang mga taong magsusumikap sa mga pagsamba sa buwan ng Ramadan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا.